Part 2. Gahibla na lang ang distansya ng mga labi namin, tumatama din ang mainit nitong hininga sa mukha ko. Sabay kaming nag-iwas ng tingin saka siya naglakad uli papunta sa shower. Ibinaba niya ako at ngayon ko lang din natentong, wala pala ako suot na bra or panty man lang. Namumula ang mukha na tinakpan ko ang dibdib at ang maselang parte sa gitnang bahagi ng hita ko. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa, saka ito tumabi sa akin at tiningnan ang leeg ko. "You still have that tattoo," sabi niya sabay haplos sa leeg kung saan nakatinta ang pangalan nito. Napaso ako sa haplos nito kaya bahagya akong napa-stress, dahil sa pag-atres na iyon muntikan pa akong madulas buti na lang nahapad nito ang bewang ko at iniyakap ako sa kanya. Actually ipapatanggal ko naman dapat ito pero naputol ko, ang sasabihin ng bumaba ang ulo nito at dinampyan ng halik ang leeg ko na may tattoo. Hindi lang niya iyon hinalikan, bahagya niya pa itong sinipsip, kaya napakapit ako sa kanya. "What are you doing?" I asked. "I am marking what's mine," sabi nito nang matapos sa ginawa. Sigurado akong magkakahiki ako dahil sa ginawa niya. I pushed him at walks through the mirror to check my neck. "Damn, you just give me a hiki." Bulyo ko. Walang emosyon ako nitong tinignan saka ako iniwan sa banyo. Aba wala talaga siyang pinagbago siya parent si Mr. Masungit na nagawa akong pain-loven sa loob lamang ng 11 buwan. Yes 11 months lang kami not until that incident came and both of our parents died. There's a plane crash at laman noon ang nagbabakasyon naming mga magulang. Walang original statement na plane crash nga ba ang dahilan o sinadya yung iCrash para maging aksidente. Ilang months pa lang kami noon, until he decided to arrange our annulment papers. Wala na sila mom at we both isn't committed to this marriage, it was only a fixed marriage, hindi namin ginustong magpakasal. May nangyari lang sa amin nang pareha kaming lasing, I always take my pills pero nakaligdaan ko ata kaya ako nabuntis. But I never regret having a night with him, he's an expert when it comes to him and I don't have a problem with that. He has a lot of whore, flings and bitches, he screwed up all of them, he even paid them, just so he can bed any of them, he is a certified, he's a beast in bed. In a short period of time, I saw the other side of him and I thought, magpapatuloy yun but then the accident happened. The cold, heartless Greg is back. I know our parents have a big impact to us and I have no doubt with that. I really thought we already developed a feeling towards each other pero ako lang pala yun. After ko maligo at makapagbihis, pinuntahan ko si Dan, para pakainin naglakad na ako palabas sa kwarto saka. Nagtungo na sa sala noong makarating doon hindi ko sila makita. I roamed around, that's when I saw a sticky note in front of the flat screen TV. "Change your clothes, there's a 2-piece bikini in your closet." Nasa pool kami sa rooftop. "Greg, kakaligo ko lang, maliligo na naman ako." I heard the telephone rings, I answered it. "Hello," bati ko. "Did you change your clothes already?" Tanong niya. "Hindi pa, ayokong maligo, kakaligo ko lang, kayo na lang," sabi ko. "Okay," sabi nito bago end ang call. Abat ganun lang yun. Walang pilit-pilit. Walang bossy-bossy. Here we go again. Puna ko sa sarili. Umupo ako sa sofa bago blow-dry ang buhok ko. Nasa kalagitnaan ako ng pag-blow-dry nang biglang may mag-doorbell. Wait, may buwisita siya. Never mind. Tumayo ako, naglakad patungo sa pinto. Pinagbuksan ko iyon. Bumungad sa akin ang isang mestisang babae, matangkad pero mas matangkad ako kumpara sa kanya, maganda. Maganda nga ba? "Who are you?" bungad nito sa akin. "Ikaw sino ka ba?" pabalik na tanong ko. She flips her hair at naiinis akong tinignan. "Excuse me, pwede ba tumabi ka muna, I have business to settle pa." Sabi nito at itinulak ako para makapasok siya. Abat, mabait ako sa mababait sa akin pero kung masahol pa sa hayop, ang ugali nito huwag na lang. "Sinong bang hinahanap mo?" tanong ko ulit. Gosh, siguro ikaw ang kasambahay niya. "Where's your boss by the way?" she asked and gave me a fake smile. Umirap ako, isa ba siya sa mga bitches ng asa este ni Greg? "Kung si Greg ang hinahanap mo, pues wala siya dito." Sagot ko sa tanong niya. "Excuse me, Greg lang, where's your manners? Hindi ka ba rumerespeto sa nakakaangat sayo?"
Panliliit nito. Kumulo bigla ang dugo ko sa sinabi nito. Ano bang kailangan mo sa asawa ko at nanggugulo ka dito? Hindi ko mapigil ang sabihin iyon. Wait, asawa, are you daydreaming? Walang asawa si Greg sa pagkakaalam ko, and he's my fiancé, paano kanya magiging asawa? Nakataas ang kilay na sabi nito. I smirked. Why don't you find it yourself? Sabi ko. How dare you akmang sasampalin ako nito nang biglang may nagsalita galing sa likod ko. Try to hurt my wife and I will drag you out this place myself, banta ni Greg. Nilingon ko siya, hindi nito kasama si Dan. Saan si Dan? Tanong ko. He's in the rooftop. Sagot nito nang hindi man lang akong tinapunan ng tingin. Asawa mo Greg. Oh my God. We are engaged. Ako ang magiging asawa mo. She said. Ikakasal siya. Kaya ba hinanap niya kami para kunin sa akin si Dan at magpakasal sa bruhang ta? Hindi ako pumayag kaya pwede umalis ka na at nang makausap ko ang asawa ko. Sabi nito, purong Tagalog pa ang ginamit nito, di ba siya nakakaintindi ng Ingles? No, pakakasalan mo ko. We are bound to be married Greg and not with this kind of girl. Saan mo ba siya nakuha sa bar? O baka naman escort ta? Sigaw niya. No engagement took place Britney, and please go home we have something important to do. Sabi niya bago ako hinigit sa bewang at hinalikan sa labi. Hindi ako makagalaw dahil sa ginawa nito, nakita ko sa peripheral vision ko, kung paano nangalaiti ang babaeng saktan ako, pero hindi niya magawa dahil kasama ko si Greg. I'll tell Papa. I told him you're going to marry Ned, not to a woman who don't even have a taste for fashion. Naglakad ito paalis saka ito lumabas sa pinto. Iniwan din naman ako ni Greg pagkatapos noon. Wait, what the hell just happened? Minsan natatanong ko ang sarili, bakit nga ba ako iniwan agad nila mom? Siguro kung buhay pa lamang sila at kasama ko pa baka sinermonan na nila ko. Oo nga't mahal nila ako kaya nila ako sinisermonan ay para itama ang pagkakamaling nagawa ko. Ba't pa kasi nangyari ang aksidenteng yun? Ba't sa magulang ko pa, sa edad kong 24 hinahanap-hanap ko parents sila, hindi dahil sa spoiled ako or something, dahil sa kailangan ko parent ang tulong nila kahit may edad na ako. Ang hirap isipin na kahit 3 taon na silang wala ay ayaw parent matanggap ng sistema ko. Paano kaya kung hindi ko sila pinayagan na magbakasyon at sa beach house na lang namin? Sa Boracay sila nagpunta, baka kung sa ganong paraan ay buhay pa sila hanggang ngayon. Nagsisi ako dahil ngayon ko palang naisip ang mga paraang iyon. Natigil ako sa pagmumuni-muni sa terrace ng kwarto namin nang biglang may tumikim. Nilangon ko ito. Greg handed me a cup of coffee, tinanggap yun at saka uminom ng kaunti. Naramdaman kong umupo ito sa kabilang upuan at inilapag ang tasang dala. Why don't you accept her offer instead of wasting your time just to find us? I suddenly asked. Hindi ito sumagot pero ilang minuto ay tumikim ito bago nagsalita. I simply don't like her as my wife, sagot niya at sumimsam sa kapeng iniinom. You don't like her but she's rich. Hindi ba't mas gusto mo ang mga ganong klaseng babae? May taste sa fashion at hindi cheap manamit, she can be addressed as a model from the. I don't like her, period. Sabi niya bago nito inubos ang laman ng tasang dala bago umalis sa inuupuan. Sinundan ko ito ng tingin at tanging likod niya lamang ang nakikita ko, nabigla ako nang bigla itong lumingon. Nabigla rin siya pero agad din nakabawi bago tumikim at nagsalita. If you still want to insist on what you have in mind, then I will be forced to pay people to make an issue and put it in the tabloid of what we have, sabi niya bago ako nito iniwan sa kwarto ng nakatulala at pinoproseso ang sinabi nito. Abat ano daw? Ilalagay sa tabloid edi magpa-tabloid siya kahit sandamakmak pa, ang tabloid na ipapaprinte niya wala akong pakibweset na lalaki kainis. Nalinas kong inubos ang kape sa tasa ko sa katinanggal, ang robe ang suot, nakasuot lang ako ng 90s na kulay itim. I search for Greg laptop or any device na makaka-research ako. Nang makahanap sine Arch ko kung sino na ang namamahala sa kumpanyang iniwan nila dad. Aga Cortel Chail is now handling the Cortel chains of malls after the accident isang year ago. Basa ko sa article. My aunt now is the acting CEO of my family's company after the accident. What a coincidence.
But di ako hinanap ng personal assistant ni Dad after mangyari ang aksidenteng yun. Naikuyong ko ang kamao ko habang nagbabasa pa ng iba article tungkol sa company namin. Where is the heiress of the cartel? Basa ko ulit sa isa pang article. Puro maling statement ang nakalagay doon, kesyo brat daw ako o di kay takot akong mag-handle sa company ni Dad kaya ako nagtatago. What the hell? Imbes na minus palalo nagdesisyon akong puntahan si Dan sa kwarto niya. Lumabas ako sa kwarto sa katiningnan ang kwarto ni Dan. Nasa hallway pa lang ako nang marinig ko ang sigaw nito. Mama, sigaw niya. Tinakbo ko ang distansya ng kwarto nito sa kabinuksan ng pinto at pumasok. Mama, tabi po ako sa inyo, ayoko po rito. Sabi niya habang umiiyak. Lumapit ako sa kanya at saka ito kinarga at pinatahan. Mahigpit niya akong niyakap kaya niyakap ko rin siya. Sige, doon ka na matulog sa kwarto namin, pero kailangan pa nating sabihin kay Papa. He can sleep with us. Nagulat ako nang biglang sumulpot sa gilid ko si Greg bago nito kinuha sa bisig ko si Dan. Papa, ang dami pong monsters dito, sabi niya at niyakap si Greg, parang niyakap ng mainit na bisig ang puso ko sa nakikita ko ngayon. He looks happy with him, hindi nung kasama ko pa siya sa bahay ni Nikki. Naglakad na kami pabalik sa kwarto sa kanya inilapag si Dan sa kama. Nauna itong nahiga at tinapik-tapik ang hita nito upang makatulog. Siguro kung ibang tao ako, mapapatanong ako, kung bakit ang dami niyang alam sa pag-aalaga ng bata. Nang makatulog si Dan nahiga na rin ako sa kama sa gilid ni Dan saka sinuklaim ang buhok gamit ang kamay, nagtagpo. Ang mga mata namin agad rin naman akong bumawi ng tingin sa kahinalikan sa pisench si Dan at natulog na. Kinabukasan. Late na akong nagising kinabukasan, at tanging ako na lang ang nasa kama. Naligo muna ako saka lumabas para pakainin si Dan, pero paglabas ko nadatnan kong nakatayo sa harapan ni Dan yung babaeng naggulo kahapon. Hindi ko makita si Greg, siguro ay nasa trabaho na siya. What the hell? Who is this kid? She shouted in front of my son, my blood boiled real quick as I walked towards her and grabbed her wrist. Sino ka para sigawan ang anak ko? Sigaw ko rin dito. Sinansyahan ko na magtungo sa kwarto si Danya, naiiyak itong tumango at naglakad na patungo doon. Gosh, you're still here. I already confirmed it to you that Greg and I are engaged. Sabi niya sa ako bahagyang itinulak. Engaged? If you two really are engaged, where is your ring? Tanong ko na tameme naman ito. I forgot to wear it. Nasa kondo ko. At isa pa. Are you that desperate that you even use your child para lokohin si Greg? Talagang anak siya ni Greg, why don't we run a DNA test? Para malaman kung saka niya talaga yan, she said. Ako desperada mas desperada nga siya. Tinalikuran ko siya pero hinayla ako nito sa balikat. I'm not done talking to you, she exclaimed. Well, I'm done talking to you, I don't wanna hear your complaints about my family. If you can't accept it then I won't think twice and I'll file a case against you, sigaw ko sa kanya. You bitch, she said at akmang susugurin ako pero agad ko siyang natulak. Ouchie, kapag may nangyaring masama sa baby ko ay demanda din kita, sigaw niya sa kahinawakan ang tiyan nito. Tinignan ko siya sa mata, marunong akong kumilatis ng tao kung nagsisinungaling ba ito o nagsasabi ng totoo. But she's not lying at all. Damn. What the hell, don't tell me it's Greg's child. Who's the father? Nanginginig kong tanong. It's Greg's child kaya nga kami engaged, hindi ba? He's the father of my baby kasi, hindi ko nakipagsiping sa iba kundi siya lang. Sabi nito. No, that's not true, no. No. Agad akong napabalikwas sa kama, pinagpapawisan ng malamig. Agad na may humawak sa pisench ko at nakita ko si Dan yun. Mama, are you okay? Kanina ka pa po namin ginigising, you are shouting po kasi, masama po ba ang panaginip nyo? Tanong agad ni Dan, kita kong nag-aalala itong nakatingin sa akin. Nakatayo naman sa gilid ng kama si Greg while crossing his arms in front of his chest. It was a bad dream. Sagot ko sa anak ko, hindi kasi ito mapakali, hinalikan ko na lang ito sa pisench. Can we talk? I asked Greg, tumango naman ito, nilangon ko si Dan. Baby, Mama and Papa will talk for a minute, can you wait us in the dining room please? Sabi ko, ngumiti ito saka naglakad palabas ng kwarto.
Tumayo ako saka inayos ang buhok at nagtungo sa terrace ng kwarto namin. What is it? Tanong agad niya. About the marriage certificate you've been asking me to sign it. Sige, pipirmahan ko na, sa isang kondisyon. Sabi ko habang nakatingin sa mata nito. Spill the beans, he said. I want your company and my company to merge, sabi ko. He raised an eyebrow but then he smiled devilishly. As you wish, he said. Masama ang kutob ko babaeng yun, I think she's planning something. Pipirmahan ko yun hindi para sa akin kundi para sa kasiyahan ng anak ko, ayokong maaga ng kung sino man ang kaligayahan niyang yun. And I want to get my family's company from my tita's hand, wala siyang karapatang agawin iyon sa amin. My dad never trusted her the company because of her attitude. I shouldn't have left 3 years ago, that was the biggest mistake I have ever done. I think I already got enough rest for the past 3 years.